Wala pang isang linggo mula ng panindigan ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unang impeachment ni Vice President Sara Duterte, dalawang bagong impeachment complaint na ang inihain laban sa kanya. Muling isinumite ng grupong makabayan at koalisyon ng civil society at religious leaders ang hiwalay na reklamo sa opisina ng House Secretary General ngayong Lunes, Pebrero 2. Ang unang reklamo dahil sa betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umunoy paglustay ni Duterte ng 612.5 million pesos na confidential funds. Inendorso yan ng tatlong miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara. Hindi siya sumasagot doon sa mga tanong sa lahat ng committee, kahit na yun sa mga budget hearings. So nag-asal pusit ang Vice President. Matagal nang hinihintay ito ng taong bayan. Nabigyan natin ng daan na imbestigahan at magkaroon ng pagdinig sa Representative Percy Sendanya. Pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? They decided on procedural errors. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon sa mga complainant, parehong nadagdag sa kanilang reklamo ang testimonya ng nakakulong na dating military agent na si Ramil Madriaga, ang umano'y bagman ni Duterte. Una nang sinabi ni Madriaga na nag-deliver siya ng pera sa iba't ibang personalidad base umano sa utos si Duterte, bagay na itinanggi ng bise. Mas maaga sa inaasahan ang paghahain ng reklamo laban kay Duterte sa desisyon ng Korte sa February 6 pa pwedeng mag-hain ng reklamo dahil sa one-year bar rule. Ito yung patakarang nagbabawal sa higit isang impeachment proceedings laban sa iisang opisyal sa isang taon. Pero ayon sa mga complainant, napaaga ang pagkapaso ng one-year ban dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa apela ng Kamara tungkol sa pagbaliktad sa naunang impeachment. Nag-iba ang bilang nila ng session days. It's now a calendar day na kung saan may session ang Congress. Kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. Ang pinuno ng House Justice Committee na didinig sa mga reklamo, aminadong nalilito rin sa desisyon ng Korte Suprema. They were saying that the first impeachment complaint that was December 2, 2024, because of inaction of the House, was deemed initiated period of 25. So we are in a crossroad again. Which are we going to follow? Tingin naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na miyembro ng Justice Committee, pwede pa rin mag-hain ng impeachment complaint laban sa bise ngayon. Pero quote, safest daw itong ipasa ng plenaryo sa Justice Committee simula February 6 kung kailan tapos na ang orihinal na one-year ban para hindi makwestiyon ang pagsunod nito sa konstitusyon. Sa isa namang pahayag, hindi na raw ikinagulat ng defense